Maraming salamat, Marites, for your time. Maraming salamat din for inviting me. Congratulations. Oh, Shadow of thank Doubt. you. Maraming salamat. Sa loob kami nag-uusap kasama ang mga bottom liners. Karamihan sa amin ay may kopya ng iyong libro. Ay, salamat. Which I think is a good indication that the book is doing well. Ilang buwan na ba ito sa bookshops? Nag-release kami ng March 16, yung launch. So, a few months pa lang. But when you were writing this book, did you expect to go to jail? To jail? Yes. Hindi. In fact, nagulat ako sa reaction. Nagulat ka sa reaksyon ng tao. Nagulat ako at alam mo, boy, 3,000 lang ang print namin. Sabi namin, ako, I told myself, naku, hindi to bebenta. Election eh. No, but you were writing about the most silent, Yes. you know, co-equal branch of government. You knew that you were entering a controversial territory. Alam ko yon na unang libro ito na magli-lift ng veil, ng belo ng Supreme Court na titingin. Pero siguro dahil ang dami kong binabasang books on the Supreme Court written by American journalists na napunta ako sa... Nainganyo ka doon? Oo. Yung ibang journalists sa US, sinusulat nila, available yung notes ng retired justices sa libraries. Not all, pero nandun. So nakakainggit na may notes yung justice on the decisions that they arrived at. Mga papers, justice papers. At Dito hindi ito wala. yung naranasan mo. Hindi. Ibang-iba dito. Maraming pintuan ang nagsara nung ikay umiikot at nagagather ng iyong mga source. Hindi ng kasi iyong sanay. Material. Hindi sanay. Tama. Hindi sanay ang judiciary na may nagpo-probe, na may nagbubusisi. Ang tanong dito, nung ginagawa at sinusulat mo ang libro, wala ka bang sense na sacrilege yung iyong ginagawa? Dahil kinalakhan mo rin yung... this is presuming it, no? But kinalakhan mo rin yung pananaw ng tao sa Supreme Court na ito'y Holy Land. Yeah, ang tingin ko sa Supreme Court, yun nga, kasi nandun sa taas ng mountain. Nasa peak ng isang bundok. Gusto mo ibaba? Oo, na hindi ko maabot. Ngayon, nung nag-umpisa na akong magsulat about the Supreme Court, naisip ko, para din pala silang military, napakatahimik, napaka-hierarchical, na ayaw ipabukas yung mundo. Dapat ba natin itrato ang mga justices katulad ng transparency na hinihingi natin sa mga politiko? Halimbawa, kailangan ba natin isubject din ang ating mga justices katulad ng mga public servants na ito? Sa akin, to a certain extent lang. May, as you said, may parameters. For example, kailangan din nilang mag-submit ng statements of assets and liabilities. Sila lang... And net worth. And net worth. Sila lang ang exempted, and they exempted themselves. Ano bang batas? Everybody in the Supreme Court? The judiciary, they exempted themselves. Pero disappointed ka ba na isang libel case pa lamang ang naihahain laban sa iyo? Actually, yung libel case na final ng isang Supreme Court Justice tungkol sa isang storya... Artikulo. Na sinulat ko before the book came out, pero nilagay ko rin sa libro. The worst and the best compliment you received dahil sa librong ito? A number of people talagang galit sa akin, naiinis sa akin. And ang siguro the worst nga is instead of debating with the author or criticizing the book, based dun sa sinulat ko, yung merits, yung sasabihin nila na may motive. Yun ang the worst. Na may motive ka, kaya sinulat mo ang libro. May bodyguards ka? Ay, wala. Wala. But, inoffer ako ng isang bodyguard. Philippine National Police nung nireport ko yung death threat. Yes, because you got death threat. But did you refuse the Philippine National Police? Yes, sabi ko hindi na kailangan kasi the best protection is I made it public. The best sa mga journalists, ang basic rule, pag may death threat, intimidation, gawin mong public. Right. Sunlight nga is the best protection. Sunlight. Naniniwala ka, Marites, na marami kang nasagasaan sa librong ito? Marami kang nasaktan sa librong ito? A few siguro. No, but after this book, how do you feel? Nagsara ba ang ilang pintuan sa Korte Suprema kay Marites? Ay, hindi dito? pa naman. Hindi naman. Pa. But I haven't, gusto ko sana in the future, humingi uli ng interviews. No, we did an interview with Midas Marquez, yes, the court administrator. Yes. And then he made a comment about your book, about this book. At sabi nga niya, some of the justices, and I hope I'm quoting him properly and correctly, sabi niya, some of the justices were asking kung saan nanggaling yung mga ibang kwento mo dito.
Ano ang iyong reaksyon doon? That's her opinion, ano? At saka marami doon talaga based on chismis, no? Na talaga namang hindi very accurate. But then- Katulad? Dami. Aha. Yung mga justices mismo nagsasabi sa akin, hindi naman ako pumunta doon, wala naman ako doon. You know, things like that. Sinulat ko doon sa sa prologue, in-explain ko sino mga na-interview ko, saan yung mga data nang gagaling. At sabi ko, in some instances, may mga ayaw magpa-name. Pero as much as possible, I tried naming all my sources. Kasi alam ko magiging source siya ng controversy. Kontrobersiya. Wala bang tumawag sa iyo after an interview at sinabi, Marites, tanggalin mo ang pangalan ko sa libro mo? Ay, hindi. Before na pinublish ko yung book, chinek ko pa, gusto nyo ba yung pangalan nyo nandito? You had to go back to them. To them. Some naman said, set the rules. Okay, ito background lang. Ito hindi mo ako pwedeng i-quote. Pero alam mo, boy, chinecheck ko pa rin. Kasi pag minsan nagsabi sa akin isang source, i-check ko pa sa isa. Kung to corroborate lang. So do you understand the attitude, halimbawa, of justices towards journalists? Yes. Dahil kami, halimbawa, ako justice, ako sanay ako na ang ebidensya sa akin ay first hand. Correct. Nakikita ko, ang witness, nandyan. Or kung hindi man, certified correct, ang papel na ito, etc. Samantala kayo, wala kayo doon, ang kausap nyo lamang ay isang source. Naintindihan ko yun. Yung condescension na yun, I'll be very straight, Yes. no? Naintindihan ko yun nung na-experience ko na nga, nung question kami sa Supreme Court, naintindihan ko na. So sabi ko, kailangan let's meet halfway. Let's understand each other's culture. Kasi may kultura ang journalists na hindi rin maintindihan ng judges and justices. Kami rin, hindi namin maintindihan lahat ng bundo nila. Hindi namin maintindihan yung culture nila. So, kurang pa rin yung mga journalist. Oo, syempre. Meron din. Positive ba ang feedback? Nakikipagkaibigan ba ang judiciary? Hindi ganun kabilis yung yung response. I think it will take time. We're getting there. Yeah. Kasi sabi ko nga, nakasanayan namin, lalo na ang mamamayan, na pag sinabing Supreme Court ay nanginginig ako. Parang hindi ko alam kung anong isusuot. Hindi, totoo yan. Mag-genuflect ba ako sa entrance? Really. Because this is born out of the truth that I don't know anything. It's cloaked in secrecy. I think, boy, yung mga tanong ko din yun before I wrote the book. Talagang ganun din yung yung aking sense of awe. That's the word, yes. Talagang, sabi ko, wow, this is a different world. Some of your fans describe your book as brilliant and brave. Some of your critics would ask, how much of the book is true and how much of it is fiction? Yan ang tanong ng iyong mga kritiko. Ang kasagutan, mga kaibigan, sa pagbabalik po ng The Bottom Line. Justices are expected to be impartial. Ayoko na yan. Pare-pareho yan. Hindi mo pa ba alam na corrupt yan kahit sa dami ng rules? Kung makakalusot ka, lulusot ka.